Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay ang testimony ko na taken for granted ko ang salvation ko. So, noon, nag unang born again ako kasi ako ay Catholic, Roman Catholic, okay? Tapos become born again. Ang tatay ko nagsabi sa akin na ang maganda ang daan at religion ng born again Christian. So, ang family ko, mommy, daddy, and ako, naging born again na lahat na yung baptism and everything that kailangan. Tapos na-attend kami ng simbahan and basa lahat ng Bible verses and memorize namin. At yung na-attend kami ng lahat ng Bible school para malaman namin ang katotohanan. At sabi ng pastor, kailangan mag-attend ng mag-church and basahin ng Bible, praise God, and once natanggap mo si Jesus Christ as your Panginoon at tagapagligtas, save ka na. Wala na hindi ka na pupunta sa impyerno. So, na-accept ko yung sermon nila. Kala ko, totoo. Pero one day, nagpa-pray ako kasi sabi ko parang merong kulang. Natatakot ako, baka hindi ako pupunta sa langit. So, nag-pray ako kay Jesus Christ. Anong ang katotohanan? Paano talaga ba ang pumasok sa langit? Kasi ikaw ang Panginoon ko at tagaligtas. Pero bakit natatakot ako? Baka meron akong magawang mali o nagawa ng mali. At ma-reject mo ko when mamatay ako. Tapos napakita ni Jesus Christ sa akin that hindi nang tanggapin mo si Jesus Christ as Panginoon tagapagligtas, pero magsisi ka sa lahat ng kasalanan mo. Araw-araw yan. Hindi natuturo sa simbahan yan. Kasi believe sila na once saved, always saved, forever na yan. Pero hindi totoo yan. So, once na laman ko yun, sabi ko kay Jesus Christ, Lord, pakita mo sa akin lahat ng kasalanan ko para anong dapat kong magsisi at para pumasok ako sa langit. At na pakita niya one by one. Una, starting with yung mga taong nanakit sa akin. Ang dami kong galit sa puso. Tapos, yung mga taong nasaktan ko, either hindi ko alam or nasadya ko. Sabi niya, isulat mo sa journal at sabihin mo one by one yung mga taong nanakit mo or nasaktan mo, hingi kang patawad sa kanila. At nagawa ko yun. Alam nyo, very humbling yun. Yung iba, sabi ko sa akin, nakalimutan ko na yun. Pero sabi ko, alam ko, pero gusto ko huminging patawad. Hindi ko nasadya yun or ang prideful ko. Sorry, please forgive me. At alam mo, yung mga tao yun, most of them, natuwa sa akin. Parang meron palang taong nagkumbaba at humingi ng tawad nowadays. At gawa ko lang yun kasi kalooban ng Diyos sa buhay ko. Kasi gusto ko pumasok sa langit. Patapos yun, nahingi ako na patawarin ko ang mga tao na saktan sa akin noon. At nagawa ko yun sa lahat, patay at buhay ng mga tao. At
ito yung importante na gawa ko. Hindi, Jesus Christ, sabi daw niya, huwag ka mag-expect kung magbago silang buhay sa iyo. Like, ibig sabihin, kung just because napatawad mo sila, does not mean pwede silang pumasok sa buhay mo ulit. At maging okay na kayo, best friends na ulit kayo. Or yung mga uncles and titas ko, pinsan, doesn't mean pwede sila pumasok ulit sa buhay ko na okay lahat ulit. Hindi ganon. Sabi daw niya, kailangan discernment at wisdom and understanding sa kalooban ng Diyos. So, napatawad ko sa ila para sa akin, para sa puso ko, para wala akong samang loob. Kasi bit-bit ko yun habang buhay matagal na. Once na patawad ko sila, alam mo, ang sarap ng feeling. Gumaan ang puso ko, ang katawan ko. Actually, in fact, nawala yung mga ibang sakit ko. At totoo pala yun, yung mga samang loob, dahil sa samang, yung sakit natin, dahil sa samang loob. Most of it, okay? So, kung meron kayong masamang loob, patawarin nyo na. Para sa inyo naman yun eh. Hindi naman para sa kanila talaga eh. Kung magbago sila, buhay, kung hingi silang patawad, bonus na yun. Pero kung mahal mo sarili mo, papatawarin mo sila. So, ito yung dalawang nauna ko na matindi. At alam mo, nagbagong buhay ko, nagbagong isip ko sa mga tao at sa buhay ko din. Tapos, hingi ako ng wisdom ng ano pa yung mga kasalanan ko. At iba, strongholds. Ibig sabihin yung mga doctrines, mga teachings, yung sayings sa simbahan, sa eskwela, sa mga families, magulang, na hindi naman totoo, hindi aligned sa kalooban ng Diyos. At naniniwala ako sa mga salita nila. So, kailangan alisin ko sa isip ko at hingi ako ng kay Jesus Christ ang katotohanan. Ano bang tama? Yun, ang dami din yun. Kasi ang daming comments and mga tao ganun eh, tulungin, pero hindi nila alam kung kalooban ng Diyos yun, yung nasalita nila. You see? So, kailangan meron kang discernment. At yung ibang sins na meron akong inggit. Yung kailangan malaman ko bakit naiinggit ako. Kasi masama yung inggit. Ma-hurt ang feelings mo, mas matigas ang puso mo. Paano ka mag-repent kung matigas ang puso mo? You see? So, that's yung story ko, testimony ko, that kailangan talaga magsisi sa lahat ng kasalanan natin para makapasok tayo sa langit. Diba, yun ang unang preaching ni Jesus Christ. That magsisi kayo na yon. Kasi kung hindi kayo papasok sa langit. Diba sabi niya sa Pharisees? Yung Pharisees, matalino yun. Sila ang yung parang pari na yun, mga pastor. Pero sabi daw niya, hindi kayo papasok sa langit. Kasi lahat ang turo nyo, alam nyo, akala nyo kalooban ng Diyos. Pero hindi lahat. Kasi ayaw nyo magsisi sa lahat ng kasalanan nyo. At submit to the Lordship ni Jesus Christ. Kailangan magkumbaba tayo. So, overall, kung born again ka, or natanggap mo si Jesus Christ as Panginoon at tagapagligtas, that's good. One step closer ka sa langit. Pero, kailangan gawin mo ang homework mo. At homework mo is magsisi sa lahat ng kasalanan mo. Yung nasabi ko sa inyo na nagawa ko, pwede nyo gawin. Example lang yon. Tapos,
Importante, develop a personal relationship with the Lord Jesus Christ para turuan ka niya paano magsisi sa lahat ng kasalanan niyo. Okay? So, this is the end of the message. Sana natuto kayo at i-share nyo to sa lahat ng tao para mas madaming taong magsisi sa lahat ng kasalanan nila bago sila mamatay, para mas madaming kaluluwa pupunta sa langit, hindi sa impyerno. Okay? This is the end of the message. May Jesus Christ bless you.